Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And ipagpatuloy po natin yung galak na meron tayo sa ating mga puso sa pagsisimula po ng panibagong buwan, sa buwan ng Hunyo. Marami tayong, nung nakaraang buwan, marami tayong problemang nalampasan, marami tayong mga pinagdaanan, marami tayong mga bagay na nakalaya tayo. Kaya sa pagsisimula ng panibagong buwan ito, tandaan po natin na yung mga bagay na pagdaraanan natin, yung mga bagay na mararanasan natin sa panibagong buwan na to, makakalaya rin po tayo dun. Malalampasan natin yan. Dahil pagdating sa Panginoon, walang imposible. Kaya po, para sa umagang ito, awitin po natin ang Nothing is Impossible. You who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Impossible. I
believe in Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our church and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is sin. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the
righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. And He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Ang ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Sa udyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susunugin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng digdig at titipunin nila ang mga inirang mula sa lahat ng dako. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang araw na ito, ang inyong araw ng linggo na aming pagsamba.
Dalangin namin, Panginoon, ang bawat sa amin ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyo upang minsan pa ay alan namin ang oras na ito, ang aming mga sarili, sa pagpapasalamat at pananambahan sa inyo. Dalangin namin ang inyong patnubay hanggang sa pagtatapos ng aming pagsamba. At muli po'y gabayan ninyo ang inyong mga gagamitin sa maghapong ito, sa araw na ito, sa umagang ito. Lalo tigit sa lahat ang inyong tagapanguna at tagapagsalita na gagamitin ninyo. Loobin niyo po na siya po'y inyong patnubayan at maihiyag sa bawat sa amin ang aral na makapagpapatibay pa ng aming pananampalataya. Iwaksin niyo po, Panginoon, ang anumang mga hambalang sa aming puso't kaisipan, anumang mga balakid, problema na iniisip sa ngayon sapagkat alam namin, isusuko namin ito sa inyo. At kami, Panginoon, ay patuloy niyong ibubukas ang aming puso at aming mga isipan upang tanggapin ang biyaya ninyong banal na salita. Patnubayan niyo kaming lahat, Panginoon, at ito lang po muna aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
chased of my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, and in the darkness you died. And as you speak, 100 billion failures disappear. When you lost your life so I could find it. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every word designed the work of art, Lord. If you ever chose surrender so alive, I can see your heart in really different ways. Every precious one that child you died to receive. If you gave your life so long and so alive, never would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. To God be all the glory po. Good morning po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at salamat po sa ating worship team. Ang ating pong matatandang worship team ay wala po ngayon dito. Sila Brother Claro, sila Pastor Friday. Sila po ay na-invite para tumugtog po sa anniversary po ng church natin sa Gumaka. So kahapon pa po sila nandoon. Kasama ata si Brother Pogi tsaka si Brother Omet. Kakanta ata yung dalawa doon sa Gumaka. Anyways po, kaya mga kabataan po natin ngayon ang naandito. Ngayon po ay first Sunday ng month of June. Praise God. Amen? Kalahating taon na. At nakita ko ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At bagamat maraming mga challenges na dumadating, God remained faithful sa buhay po natin. And of course, ang pagbubukas po ng panibagong sermon series po natin for this month of June. Ang ating pong pag-aaralan for the month of June is about the last days o ang mga huling araw. Isa ito sa mga pinaniniwalaan natin at itinuturo ng Bible. And as Christians, as followers of the Lord, bilang mga iniligtas ni Jesucristo, ay napaka-importante na tumanim sa ating mga isipan na darating ang panahon at babalik muli ang Panginoong Jesucristo. At ang turo niya, ang turo ng Biblia, na nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, ay kailangan daw tayo po ay maghanda. Sabihin nyo nga po, maghanda. Lagi tayo naghahanda. Kanina, ang daming lumapit sa unahan. May mga birthday, anniversary. Naghahanda tayo kapag may mga celebrations. May mga handa tayo kapag may mga alis tayo. But most importantly, the Bible is telling us, maghanda tayo sa pagmuling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan ang mindset natin sa buhay na ito, we are not here forever. Hindi po tayo permanent dito. Tayo po ay nag-journey lang dito. Nilalakaran lang natin ang mundong ito. Kaya wag nating masyadong mahalin ang mga bagay dito sa lupa.
Ano po? Lahat ng bagay dito sa lupa iiwan natin. Do you believe in that? Wala tayong pagmamay-ari dito sa lupa. Siguro ngayon, may mga nakapangalan sa atin, but time will come, iiwan natin. Meron akong nakita, nabasa, sabi, lahat daw ng ari-arian ninyo ngayon, mga lupain, na meron tayo ngayon, kung meron man po tayo, 100 years ago, it belongs to someone else. And 100 years from now, lahat ng mga pinaghirapan at binili natin na ipundar, na ilagay sa ating mga pangalan, pagmamay-ari na yan ng ibang tao sa mga susunod na panahon. So what is it telling us? Sinasabi nito na lahat ng bagay dito sa lupa ay ating iiwanan. Sapagkat ang tunay na tahanan ng bawat isa sa ating tumanggap kay Kristo ay ang langit. Amen? So dapat doon tayo nag-iimpok ng yaman. Yun ang turo ni Kristo. Doon dapat natin ihanda ang ating mga sarili. Ngayon, it may sound, yung ating po mga messages sa mga susunod na linggo, it may sound na parang nakakatakot. Pero hindi ito dapat nakakatakot sa mga taong may pananampalataya kay Kristo. Sa mga taong gumagawa ng kasalanan, katulad ng binabanggit ng ating Sunday School, Pastor Justin, sa mga tao na kung saan ay alipin ng pagmamahal ng mga material na bagay dito sa lupa, alipin ng paggawa ng kasalanan, ang pag-usapan, ang muling pagbabalik ni Kristo ay nakakatakot talaga. Pero sa mga taong nagtatapat sa Panginoon, nagtitiis na gumawa ng mabuti, isa itong magandang balita sa atin. And we believe of the last days na muling babalik ang Panginoon upang husgahan ang sanlibutan, okay? At kunin ang mga nananampalataya sa Kanya. And that will be our topic. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay Matthew chapter 24. At hinati natin ito sa dalawang topic. Part 1 will be today. And next week, didiscuss si Pastor Justin yung part 2. Pero bago po tayo magsimula, manalangin tayo sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po for this wonderful day. Sa sermon na aming mapapakinggan that will prepare our hearts and may change our lives sa paghahanda po namin. Hindi lang sa mga importanteng bagay dito sa lupa, mga selebrasyon, magagandang gawain, but most importantly, paghahanda namin sa kamatayan, paghahanda namin sa muli mong pagbalik dito. Maraming salamat po sapagkat ito ay babala at paalala at pagpapalakas sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen. Kapag po kayo ay nakakakita ng ganito, ano po ang pumapasok sa inyong isipan? Etong signboard na ito, very confusing yan. I think inayos na nila ngayon yan. Papuntang Alabang, Bayan at papuntang Pilinbest. So, merong mga signboard tayo nakikita na ganyan. Ano po ang indication po niyan? Kung meron kang pupuntahan, dito ka dapat dumaan. O, ayan. Pag ito naman po ang nakita ninyo, 500 meters, exit ka na. Kung ikaw ay papunta sa Parañaque, at ikaw ay nasa expressway, nagdadrive ka, kailangan magbago ka na ng direksyon. Kung ikaw ay nasa inner lane, nasa left, unti-unti ka na at dahan-dahan ka na pupunta sa kanan. Bakit? Kapag hindi ka pumunta sa kanan at papunta ka sa Parañaque, nakita mo ang signage na yan, lalagpas ka sa pupuntahan mo. Tama? So, ibig sabihin, may mga signs na nakikita tayo sa mga kalsada at kapag nakita natin yon, binabago natin yung direksyon ng ating pupuntahan. Binabago natin. Diyan sa Naggarlan, maraming naging na-aksidente doon sa Paadyo. Hindi ko alam kung may nilagay na silang signboard doon na kailangan mag-iingat tayo. O kaya dito sa atin, paakyat dito sa papuntang Mayhay. So yon ay babala sa atin, kailangan magbago ka ng direksyon o magbago ka ng ayos sa iyong sasakyan kasi meron kang dadaanan na ganito. Pero iba naman, hindi ganyan ang inaabangan. Minsan, nag-iiba naman ang ating expression kapag ito ang nakita. O, sino sa inyo, ang layo ng biyahe ninyo. Pero nakita mo, di ka pa nag-almusal, Jollibee, 5 kilometers ahead. Dahan-dahan, kakain na tayo. Dahil malapit na ang Jollibee sa atin. Ibig sabihin, ang mga signage po na yan, pag nakita nyo, Jollibee na ba yun? Hindi pa. Pero ibig sabihin, malapit ka na dumating sa Jollibee. Pero hindi po Jollibee ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, ang muling pagbabalik ni Kristo.
May mga bagay daw na mangyayari, pero hindi pa yon ang pagbabalik ni Kristo. Paalala lang ito sa atin na malapit nang bumalik ang Panginoon. Yan po ang pag-uusapan natin for this day. Ano ang mangyayari na nagtatanda na malapit nang bumalik si Christ? At yun yung i-discuss ng Matthew 24. Sabi ni Jesus Christ, ito ang mangyayari at palatandaan na malapit nang matapos ang mundo. Now, to give us a context, after po ng Matthew chapter 24 is Matthew chapter 25. Doon din diniscuss ni Jesus Christ ang dalawang parable, the parable of the 10 virgins and the parable of the, yung mga servants, talents. Pinakita doon, what will happen sa huling araw ng Panginoon. So maganda na pag pinag-uusapan natin ang huling mga araw, if you want to have in the specific verses, Matthew 24 and 25, ang tinuturo ni Kristo sa muling pagbabalik niya. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan pag-aralan ang mangyayari sa huling araw? Gaano ito kahalaga sa mga mananampalataya? Sa atin. Ngayon, na naniniwala ay Kristo, nabubuhay, may pang-araw-araw na ginagawa, why is it important for us to understand and to study the last days? Ito ang mga dahilan. Una, nagbibigay ito ng pag-asa. Siguro, lalo ngayon sa nakikita natin, sa bansa natin, nangyayari natin, nakikita natin sa ekonomiya, para bang, Panginoon, bakit naghahari ang kasamaan? Pag pinag-aaralan natin ang huling araw, ibig sabihin, tatapusin ni Lord ang lahat ng kasamaan. Hindi habang buhay ang kasamaan. Darating ang panahon na paghaharian ni Kristo ang lahat. Tatapusin ni Lord ang lahat ng ginagawa ng kasamaan. So it is an encouragement and hope for us. Tayo na nabubuhay sa matuwid. Tayo na umiiwas sa kasalanan. Tayo na inaapak-apakan ng mga taong gumagawa ng hindi tama. May araw din sila. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may araw din sila. At kailan ang araw na yon? Sa muling pagbabalik ni Kristo. Pangalawa, ito'y pag-aanyaya or an invitation. Bakit natin pinag-uusapan ng huling araw? It is an invitation for us. Baka may mga Kristiyano po ditong nabubuhay pa rin sa kasalanan. O babalik na si Lord. Itigil na natin lahat ng mga maling ginagawa natin. It is an invitation for us to live a holy life. Pangatlo, nagpapatatag ito ng pananampalataya. Pinag-aaralan natin ito kasi minsan we question our faith. Minsan dumadating tayo sa pag-question, tama pa ba ang ginagawa ko? Na ako'y nagbibigay ng buhay, lakas, lagi akong pumupunta sa church, I give my life to the Lord. Pero bakit ganito ang nangyayari? Tama pa rin ba ito? Pag pinag-uusapan natin ng last days, it gives us strength in faith. Yes, may direksyon at hindi mababaliwala lahat ng pagtitiis natin. Hindi mababaliwala lahat ng paglilingkod natin. Lahat ng sakripisyo natin sa Panginoon. Because someday, one of these days, pwedeng mamaya, pwedeng ngayon, bumalik na ang Panginoon. Nagpapaalala-ala din ito sa atin. Sa dakilang utos, baka may mga tao pang hindi nakakilala sa Panginoon. Kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho, na hindi pa kilala si Jesus Christ. It is a calling for us as a church. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Bakit? Babalik po ang Panginoon. Ayaw nating may mapahamak. Ayaw din ng Diyos na ito ay hindi marinig ng ibang mga tao. Ang turo ng Panginoon dito po sa Matthew 24 ay mga events. Sabihin nyo nga po, events. Ito yung mga mangyayari. Pero hindi ibig sabihin yung mga ituturo ko po sa inyo, yung 3 points, yun yung pagkakasunod-sunod. Not in chronological order, but ito ang lahat ng mangyayari sa muling senyales sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ano daw ang mga signs? Pag sinabing signs, hindi pa yun ang pagtatapos, pero senyales na malapit nang matapos ang mundo at babalik na si Kristo. Ano ang mga signs na yon? Ito ang encouragement number 1. Sabi dito, huwag magpapaloko.
Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magpapaloko. Sa panahon ngayon, marami pong loko-loko. Dahil maraming nagpapaloko. It could be in election, anything. Pero itong binabanggit ni Kristo, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. So tama yung first point. Sabi ni Christ, nasa huling araw na, huwag kayong magpapaloko. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Meron po ba kayo mga naririnig sa Facebook? Ako ang tagapagligtas, I am the one. Makakarinig kayo ng mga labanan. Makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. So Jesus is being clear. There will be wars. There will be false Christ. Pero huwag kang matakot. Kailangan talagang mangyayari yun. At hindi pa yon ang pagtatapos ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa. At gayon din ang mga kaharian. O ito, huwag nang i-discuss. Nangyayari po ba ito? O hindi natutupad yung mga binabanggit ni Christ. Magkakaroon ng taggutom. May nangyayari po bang taggutom? Siguro dito sa inyo, sa Pilipinas, kakaunti, pero may mga countries, places, na talagang matindi ang taggutom. Lilindol sa maraming lugar. Nangyayari po ba? At ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Let's discuss isa-isa po ang mga bagay na ito. Huwag kayong papaloko, sabi ng Panginoon. Marami ang nagpapanggap na Kristo. Marami ang darating at sasabihin sila ang Christ. I will not name religions kasi binabanggit na naman ni Brother Jerry yon every last Sunday. Alam na naman ninyo siguro yon. Pero kung meron man tayong isang malaking halimbawa dito sa Pilipinas na alam kong pinaniniwalaan ninyo, di ba yung sa Mindanao, si Kibuloy. Sabi niya, siya ang anointed son of God. Yung title po na anointed son of God ay kay Jesus Christ lang. So he is claiming na siya ang Christ. Nagtingin ako sa internet, sabi ko, magbigay ng mga numbers kung gaano karami yung mga false Christ. Hundreds of thousands around the world ang nagke-claim na sila daw ang Kristo. So totoo ang binabanggit ni Jesus Christ, maging maingat kayo sapagkat marami ang nagpapanggap. Pero ito ang nakakalungkot. Marami din po ang sumusunod sa kanila. Sila yung mga nagbibigay, mahihirap, binibigay na nila yung kanilang kayamanan para sila mapunta sa langit. Kaya nga, ang sabi dito, mga kapatid, in all areas of life, the greatest danger today is not persecution. Hindi daw naman yung paghihirap ang pinakadelikado, kundi ang panloloko. Pangako ng mga tao, di ba? Sa love life, papangakuan ka, hindi naman pala gagawin. Sa politika, papangakuan ka, hindi naman pala gagawin. Di ba? Tapos sasabihin na sila ang tagapagligtas, pero hindi naman pala talaga sila ang tagapagligtas. So, the danger today, the greatest danger is not persecution, but deception. Mga kapatid, huwag po tayong papaloko. Maging matalino tayo. Lalo tigit pagdating sa paglilingkod. Tama yung binabanggit ni Pastor Justin. There's only one truth, and that is Jesus. Lahat ng binabanggit ng mga tao o ng mundo na kontra kay Kristo, lahat kasinungalingan yon. So we must believe and we must hold our Bibles the truth. Kahit saan yan, hawak mo ang Bible mo, nasa cellphone mo, dapat lagi natin itong binabasa sapagkat that is the truth. Binanggit din ni Jesus yung panahon ng paghihirap. Kasabay ng mga nagpapanggap na Kristo, na andun din ang panahon ng paghihirap. Magkakaroon daw ng mga gera. We will not elaborate on this. May mga gera po. Ang bansa ay maglalaban-laban, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng mga lindol.
At ang sabi ng Panginoon, this is the sign that our world today is broken. Nasisira po ang mundo natin. Ang binanggit ni Kristo, ito ay simula pa lang nung tinatawag na birth pains, labor. So doon po sa mga nanay po na nandito, nakaranas ng panganak, may mga humihilab-hilab ang tiyan. Pero hindi pa yon yung araw ng panganganak. Pag po sunod-sunod ang labor ninyo ay yung mga masasakit, yung sa inyong pagbubuntis, ano pong ibig sabihin nun? Malapit ka ng manganak. Sabi ng Panginoong Jesucristo, maraming mga paghihirap na darating sa inyo. Pero simula pa lang yan ng mga mangyayari sa huling araw. Sabi ng Panginoon, pagkatapos ay kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Many people will judge you. Asabihan kayo na hindi tama kayo, mga Kristiyano kayo. Tamang-tama ngayong June. And I will discuss this sa mga susunod na Sunday School. Itong tinatawag na Pride Month. Marami pong mga members ng nagsa-celebrate ng Pride Month ang galit sa mga Christians kasi kinukondena daw sila. In some ways, may mga areas po naman ng buhay natin at paniniwala natin na medyo offensive nga naman. Pero that doesn't mean na yung kanilang pinaglalaban ay tama and according to the Word of God. Maraming mga tao na when you corrected them and tell them the truth, magagalit sila sa atin dahil Christian tayo. Sabi doon, kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang paghirapan at patayin. Actually, hindi po ito ngayon nangyayari lang. Nagsimula po yung mangyari, panahon pa lang ng mga apostol. Karamihan at halos lahat ng ating mga apostol na sinugo ng Panginoon, namatay sila, hindi sa normal na kamatayan, kundi sa paghihirap. Pinatay sila dahil sa pananampalataya. So, simula pa lang ng church, nag-umpisa na ang pagpapahirap at persecution dahil sa ating faith. So mga kapatid, kung kayo po ay nakakaranas ng mga paghihirap na ito dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, totoong mangyayari ito sa atin. Okay? At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sana hindi tayo. Na dahil sa mga paghihirap, ano ba naman yan, nung naging Christian ako, ang daming umaaway sa akin, I will leave the faith. Sabi ng Panginoon, totoong mangyayari din yan. Maraming aalis sa church. Marami ang iiwan ng pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nakita na ito ng Panginoon. Marami ang matitisod, marami ang manlalamig. Sabi ni Lord, talagang mangyayari yan. Dahil sa mga paghihirap. Pero ito ang pinakagusto ko sa sinabi ng Panginoon. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Marami ang lalapit, marami ang magpapabautismo, marami ang maglilingkod. Pero pag dumating ang paghihirap, marami sa kanila ang aalis. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ikaw yun. Sabihin mo sa kalapit mo, ikaw yun. Sabihin mo sa kanya, huwag kang aalis. Ang manatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Ipangaral sa buong sanlibutan ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo na sa lahat ng mga bansa saka darating ang wakas. Huwag magpapaloko. May mga times that people will persuade you outside. Oo nga, mali ang church. Oo nga, ang pananampalataya nakakasakit ng iba. Huwag kayo magpapaloko. Susubukin tayo. Maghihirap tayo. Ipapakita ng sanlibutan na mali tayo. Mali ang pinaninindigan natin,
mali yung isinisigaw natin. Marami magsasabi sa labas, parang mali yung church na sinalihan ko. Susubukin tayo, pahihirapan tayo. At marami ang maniniwala sa kanila. Maraming aalis, maraming panghihinaan ng loob. Pero ang mananatili, siyang maliligtas. Maninindigan sa salita ng Diyos at sa tama. Amen? That is the first point. Huwag magpapaloko. Number 2, kaya sabi ni Lord, huwag panghihinaan ng loob. Kasi may darating pang panahon ng pagdurusa. Now, in verse 15 to 20, ito, diniscuss sila doon ng pagkawasak at ang tinutukoy po doon is what happened in 70 AD, the destruction of Jerusalem. Ano po? So, ibig sabihin, nangyari na ito. At nangyayari na sa panahon po natin. And then, comes to verse 21, ito ang sabi ni Lord, sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likainan sa libutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. There will be a great tribulation, paghihirap. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Sa sobrang tindi daw ng paghihirap na darating sa atin, lahat daw ayaw. Pero pinakita ng Diyos, He is sovereign God. Sabi ng Lord, paikliin ko lang ang araw na yon, yung panahon na yon. Alang-alang daw sa mga hinirang. At sino po yung mga hinirang? Taas mong kamay ng mga hinirang ni Lord. O, alang-alang sa inyo, sa atin, hindi daw magtatagal ang paghihirap na yon. Amen? Okay. Paikliin ng Diyos ang mga araw na yon. So ito po ang totoo. Totoo po ang paghihirap. Christianity is not all about comfort. Ang pagiging Kristiyano ay hindi sa pagkakaroon ng komportableng buhay. Ang pagiging Kristiyano, pagsunod kay Kristo, hindi ibig sabihin walang aaway sa'yo. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka magkakaproblema. Totoo po ang paghihirap. Hindi pinangako ng Diyos na ang pagiging tagasunod niya ay hindi dadanas ng paghihirap. Pero ang sabi niya ay ganito, maging matatag tayo at tibayan ang loob. Do not lose heart. Amen? So sa mga kapatid na pinanghihinaan na po ng loob, maybe because of health issues, financial issues, problem sa trabaho, problem sa pamilya, problem sa, I don't know what is your struggle right now. Ito ang sabi ng Panginoon. Magpakatatag tayo at tibayan ang ating loob. Why? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Pansamantala lang ang paghihirap. Pansamantala lang. Sa paglago natin, importante po ang paghihirap. Sakripisyo, disiplina. Matindi ang paghihirap, pero tandaan po ninyo, mas makapangyarihan ang ating Diyos. Alang-alang sa atin, sabi ni Lord, hindi magtatagal ang paghihirap. Kaya nga, ang sabi, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Meron 2012, pagka-graduate ko ng Bible School, may nagsabi na sa 2012, matatapos na daw ang mundo. Narinig niyo ba yung balita na yon? Widespread yon. Daming natakot. Tapos may nagpalabas pa ng movie na 2012. Tandaan niyo yung movie, yung nagyelo, yung New York? 2012. Habang may widespread news na malapit nang bumalik si Christ, dami nagbenta ng ari-arian sa US. Tapos, pinalabas pa yung 2012. Sabi ni Christ, narito ang Kristo, naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng kamamanghamanghang himala. May mga healing sa TB. At ang daming naniniwala ng mga healing sa TB. Hawak mo ang kamay mo sa TB. At ikaw ay gagaling. Later on, after many years, lumabas na fraud.
I will not name. Pero sikat na sikat siya nung bata ko. Nag-healing siya sa TB. After many years, fraud. Hindi totoo. Tandaan niyo, so may mga kamangha-manghang himala at kababalabagang, may yung bang magtatanong ka, oo nga no, paano niya nagawa yun? Pero nung sabi ni Christ, huwag kayong maniniwala. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sasabihin sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran, kung saan ang mga bangkay doon nagkatipon ang mga buitre. The Lord will come like a lightning. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya. Pero huwag kayong maniniwala sa mga taong nagpapanggap. Tibayan ninyo ang inyong loob sa panahon ng paghihirap. At pangatlo, pinakuli, mga kapatid, asahan ninyong babalik ang Panginoon. He will return. He will return. Babalik siya. Pagkatapos ng kapaghatian sa mga araw na yon, magdidilim ang araw, magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, meteor shower, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananahangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila na ang anak ng tao na nasa alapaap na dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas ng tunog ng trumpeta. Wala si Pastor Friday eh. Papatunog sana ako ng trumpeta. Pag tumunog ang trumpeta, kaya kapatid, huwag mo nang intayin tumunog ang trumpeta bago ka magbago. Dahil kapag tumunog yon, ibig sabihin nun, tapos na. Habang hindi pa tumutunog ang trumpeta, magbago ka na. Sapagat sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin ang lahat ng mga hinirang mula sa lahat ng dako. There will be a separation. Marami mga parable ang ginawa si Jesus. Sabi niya, sabay na tumutubo daw yung mga dahong ligaw tsaka yung mga may bunga. Pero ang sabi ng Panginoon sa muling pagbabalik niya, ihihiwalay niya yung kanya at itatapon naman ang hindi sa kanya. Alam niyo, nakakatakot yun. Kasi ang tinutukoy niya, tayo. Sabi niya, may isa-separate ako sa inyo. Yung totoong akin. At yung hindi naman akin, itatapon yan. A calling for us. Sabi nga nung Bible study natin, anak ba talaga tayo ng Diyos o alipin pa rin ng kasalanan? Ang mga anak ng Diyos, ang mga hinirang niya, ay titipunin at isasama na ng Panginoon. Babalik ang Panginoon, taglay ang kadakilaan. Lahat ay makikilala siya. Lahat ng mga hinirang ay titipunin niya. Matatapos na ang lahat ng paghihirap at ang mga sakripisyo ng mga hinirang ay hindi mababaliwala. Kapatid, lahat ng ginawa mo kay Lord, lahat ng mga dinonate mo para kay Lord, lahat ng mga pagtitiis mo para kay Lord, lahat ng mga binuhos mong oras, panahon sa paglilingkod, pagtitiis, lungkot, hirap sa paninindigan mo kay Lord, sa araw na yon, hindi mababaliwala. Kaya huwag kang titigil, sapagkat dakila ang Diyos. Whatever the pain we are right now, maraming bubulag sa atin, okay? Huwag tayo magpapaloko sa kanila. Kaya, as we end, mga kapatid, tunay na babalik si Lord. Anong dapat gawin? According to our sermon, una, huwag magpapaloko at huwag aayon sa sanlibutan. Amen? Nakakatempt yung ginagawa ng sanlibutan, pero huwag tayo magpapaloko. Maging malalim sa pagbabasa sa salita ng Diyos.
kung gaano kalalim ang paghawak natin sa cellphone, sana mas malalim ang paghawak natin sa mga salita ng Diyos. Number 2, tatagan ng kalooban. Sa mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob, maaaring tumitingin ka sa tao, tumitingin ka sa iba, nang pinanghihinaan tayo, tatagan mo ang iyong kalooban. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Ipagpatuloy ang iyong paglilingkod, ipagpatuloy ang iyong pagsunod sa Panginoon. Ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng tama. Last, hanapin natin ang mga nawawala pa. It's a call for us to continue to go and make disciples, to share the Word of God, at hanapin yung mga nawawala pa sa Panginoon. Sapagkat ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob. Sabihin mo sa katabi mo, huwag manghihina ang loob. Manatili ka. Anong sabi ng kanta? Tayo sana'y manatili sa aral na mag-iig. Sundin natin. Hus na mabuti ang magiging pakinabang ay walang hanggang buhay. Luwalhati kasiyahang walang kamatayan. Sa mga kapatid na nahihirapan ngayon, nagdududa na sa pananampalataya nila, huwag kayong titigil. Kumapit lang kayo sa Panginoon sapagkat ang magiging pakinabang ay walang hanggang buhay. Luwalhati kasiyahang walang kamatayan. Luwalhati kasiyahang walang kamatayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa paalaala, sa turo. Babalik ka. At nasa mga huling araw na kami. Pinapakita mo ang mga nangyayari. Marami ang pipilit at susubukin kaming lukohin. Pero kailangan namin manindigan sa katotohanan, kumapit sa katotohanan na nagbibigay kalayaan. Panginoon, sa mga dumadanas na mga matitinding pagsubok, sinabi mo na talagang darating ito sa amin. Susubukin kami, sasabihin mali kami, pero maninindigan kami sa tama. Ipagpapatuloy ang tama. At ini-invite mo rin kami, O Diyos, na patuloy naming i-share ang kaligtasang ito. Your heart is for the lost. Kaya ka naparito nung unang beses para iligtas ang mga nawawala at nabubuhay sa kasalanan. At hanggang ngayon, yung pa rin ang puso mo. Kaya nga, Panginoon, hindi ka pa bumabalik. Sana magising din kami at maunawaan ang misyon na ito. Kailangan naming lumabas. Kailangan naming hanapin ng mga nawawala at ibalik sa iyo. Upang sa gayon, sa panahon na bumalik ka, kasama namin sila na aakyat dyan sa langit. Salamat po sa mga reminders na ito. Sana'y maging matatag kami at manatili sa pananampalataya. Sapat kung kami mananatili, walang hanggang buhay ang aming pong tatamasin. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And just like the message, babalik si Lord. Babalik si Lord. Kaya kung meron man sa atin dito, ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nananawagan ang Panginoon sa inyo. As we sing, Lord, I offer my life, baka meron po nasa taas, nasa baba o nanonood, na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, pwede po kayong lumapit sa unahan because Jesus will return. He will return and He will come soon. Surrender your life to Christ.
mga Kristiyano na nawala kay Lord, nabubuhay pa rin sa kasalanan, habang inaawit ang awiting ito, surrender your life to Christ. Humingi ka ng tawad. Balik mo ang iyong buhay sa Panginoon. Babalik siya. Upang makasama tayo sa mga babalikan niya, kailangan din natin ibalik ang ating buhay sa Kanya. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababatid? Bugtong anak, hindi niya ibinagkait. Nalaw sa mundo, nagdusa, tumalas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad ko, masuwain sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang inahangad na makasalo kayo sa hapunang Paskwang ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakanin nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kaniyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos ng maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtitibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Muli po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong itong muli naming gugunitain, Panginoon, ang inyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bawat isa sa amin ay mangaligtas. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na minsan pa idalangin namin ng bawat isa. Ito ang aming malaking hamon sa aming pananampalataya na dapat namin itong pahalagahan sapagkat ang inyong paghihirap at pagkamatay ay ang kahulugan nito ay buhay at pag-asa para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, kung kami man po, Panginoon, ay nakita nyo na nagkulang, nagkasala, narumuhan ng sanlibutan ito sa aming mga kakulangan, sa aming mga kapabayaan, sa aming mga kahinaan. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang na ito. Dalangin namin at sinusuko namin ang aming mga sarili upang sa mga banal na hapunang ito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap kami na mabuting kasalo. Muli po, Panginoon, ang inyong pagpapalang siyang sumaamin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Mag-start po tayong lahat. Pakinggan po ang sinasabi sa 2 ng Korinto, Kapitulo 9, talata 6-7. Dadapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya. At ang mag-asik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Purihin ang Diyos ang pagkabasa at pagkadinig. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naiiyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaakaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaakaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Praise the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all.
tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubos makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sapagkat niloob mo dakilang Diyos na muli kaming makatapos ng aming pananambahan sa umagang ito. Sa mga bagay na ito, Panginoon, doon po namin binabalik ang kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa nakaraang mga araw ng pag-iingat na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Inilayo kami sa anumang uri ng kapahamakan, sa mga sakuna na pwede mangyari sa aming buhay. Pinalakas mo ang aming lupang katawan upang sa magkaganon, Panginoon, ay masumpungan mo ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo. Sa kabila, Panginoon, na meron pa kaming mga nararamdaman sa aming lupang katawan, dakilang Diyos, hindi po ito nagiging dahilan upang kami ay tumigil sa paglilingkod sa iyo. Kagaya po na napag-aralan namin sa paaralan lingguhan, ibigin mo, Panginoon, na hindi maging dahilan ng mga sagabal sa buhay upang kami hindi manatili, kundi bagos, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral muli namin, ay manatili kaming gumawa ng mabubuting gawa upang sa magkaganon, Panginoon, sa pamamagitan nito, ay makita ng maraming tao na ang iyong mga anak ay kumikilos at lumalakad ayon sa iyong kabutihan. Alam namin, Panginoon, dadating ang Panginoon ng paghihirap sa aming mga buhay. Subalit napakasaya namin sapagkat muli mong pinaalalahanan kami sa dako ng pulpito na hindi ito magiging dahilan upang sa magkaganon ay kami mahiwalay sa iyo, kundi bagkos sa pamamagitan, Panginoon, ng pangyayari na hindi maganda sa aming buhay, pangyayari sa sanlibutan ito, lalo po itong nagpapatatag ng pananampalataya namin sa iyo. Dakilang Diyos, sa susunod na mga araw na muli namin pagtayo at paghahanap buhay, alam namin, Panginoon, na kung kami ay laging hihingi ng gabay sa iyo, hindi mo kami pababayaan sa araw-araw na aming pamumuhay. At sa susunod ng unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ay muli mong masusumpungan sa bahay bubungang ito upang purihin ka at sambahin. Dakilang Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, tingnan mo ang puso't isipan ng lahat ng mga anak mo na nandito. Meron po kami mga specific na panalangin ibig naming iparating sa iyo sa pamamagitan ng aming mga puso't isipan. Alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob mo ang mga bagay na ito kung ang pananampalataya namin ay laging nakatuon sa iyo. Muli, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito alam namin na mangyayari sapagkat kalooban mo ang masusunod at ang hindi ang sa amin. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at pahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.